Magandang hapon muli. Tayo po ay magpapatuloy sa ating pong series sa hapon na pinamagatan nating Christian Virtue of Love based on 1 Corinthians chapter 13. So please now open your Bible to 1 Corinthians chapter 13. We will be reading verses 1 to 6, although we will concentrate sa verse 6. Okay? 1 Corinthians chapter 13. Babasahin ko ulit sa ating pong Tagalog na salin. Kung ako'y magsasalita ng mga wika ng mga tao at ng mga anghel, subalit wala akong pag-ibig, ako'y nagiging isang maingay na pompyang o batingaw na umaalingaw-ngaw. At kung meron akong kaloob ng propesiya at nauunawaan ko ang lahat ng mga hiwaga at ang lahat ng mga kaalaman, at kung meron akong buong pananampalataya upang mapalipat ko ang mga bundok, ngunit wala akong pag-ibig, ako'y walang kabuluhan. At kung ipamigay ko ang lahat ng aking ari-arian, at kung ibigay ko ang aking katawan upang sunugin, subalit walang pag-ibig, walang mapapakinabangan. Ang pag-ibig ay matiisin, magandang loob. Ang pag-ibig ay hindi mainggitin, mapagmalaki o hambog. Hindi magaspang ang kilos, hindi nito pinipilit ang sariling kagustuhan, hindi mayayamutin, hindi nagtatala ng mga pagkakamali, verse 6, hindi ito natutuwa sa masamang gawa, kundi natutuwa sa katotohanan. Ito po ang salita ng Panginoon. Now, sa ating pong kasaysayan, and throughout history, societies have often sought change from using deadly weapons and military force. Halimbawa lang, dito sa ating bayan, alam natin na yung pong tinatawag na independence, ay hindi ito naging madali. Sapagkat ito ay merong mga puwersa, may digmaan, may paggamit ng mga nakamamatay na mga sandata para ito ay makuha. At sa lahat ng mga bagay, halimbawa, whether the goal was to overthrow a government and establish a new political system, or gain national independence, or impose an ideological agenda, just like what happened in the communist Russia or even in China, in other countries, merong mga paggamit ng violence. At yung usual na ginagamit, siyempre, ay deadly weapons at saka military force. Sa bansa natin, yung tinatawag nating Philippine Revolution against Spain, led by Bonifacio, no? Ayun, meron ding violence using deadly weapons, using force. Sa panahon ng Philippine-American War with leaders such as Aguinaldo, Del Pilar, Malvar, and Luna, as well as the battles of the Second World War in Europe and in Asia, all relied on deadly weapons to bring about political and social change. So, ano mang bagay na gusto mong merong pagbabago sa lipunan, sa bansa, ito man ay pagbabago ng gobyerno, pagbabago ng ideological system, ng political system, o pagsakop ng isang bayan sa isang bayan, madalas ang ginagamit na paraan ay deadly weapons, di ba? Military force. Ang Christian Church ay nagnanasa rin ng pagbabago sa ating mundo. Pero ang ating sandata na ipinagkatiwala sa atin ng Diyos ay iba sa ginagamit na sandata ng ating mundo para gumawa ng pagbabago. Ang ating sandata ay makapangyarihan din, ngunit hindi nakamamatay, sapagkat ito ay ang pag-ibig. Rather than destroying lives, Christian love transformed them. Instead of conquering people by force, it wins through the gospel. The kingdom of God advances not by sword, but by Christ-like love. At kung magbabasa kayo ng kasaysayan, no, sa panahon na ang Islam ay sumasakop nung araw sa Europe at sa iba't ibang bahagi ng Asia, ginagamit nila ay sword, no? Para ito ay maging tagumpay, mangyari. Pero tayong mga mananampalataya sa kanyang iglesia, gusto nating magdala ng pagbabago at pananakop
pero hindi natin gagamitin kailanman ang nakamamatay na sandata, kundi ang Christ-like love. Now, sa loob ng siguro mahigit ng 2 buwan ay pinag-uusapan natin yung Christian virtue of love na beautifully defined and described in one of the most well-known chapters of the Bible, 1 Corinthians 13. At as we have repeatedly emphasized, si Paul, nag-depart siya doon sa common understanding ng love. Ang common understanding ng love ay romantic, emotional feeling, di ba? Emotional experience. Instead, he presents love as what? The way. A way of life. At hindi lang niya sinabing, this is a way, kundi it is the more excellent way. 1 Corinthians 12:31. So love is not simply something we feel, it is something we live. It is the God-given disposition that governs our thoughts, our words, our attitudes, and actions towards others. Doon sa nakaraan nating pag-aaral, especially doon sa pag-examine natin, doon sa description ni Paul, yung character ng love, verses 4 to 5, nakita natin na ang pag-ibig ay nagsisilbing counter-force sa natural, sinful tendencies natin. Kasi by nature, we are impatient with the immature, right? Parang wala tayong pasensya sa mga taong immature. We are unkind toward those we consider useless. Wala ka na nga pakinabang, no? So, magiging kind pa ako sa'yo. Di ba? Parang ganyan. We are easily provoked to anger, lalo na kapag meron nakakagalit talaga, and inclined to harbor bitterness against those who have wronged us. That's the natural, sinful tendency. Pero yung biblical love confronts and overcomes this sinful inclination. But this raises an important question. Ang ibig bang sabihin ng pag-ibig ay hindi na dapat nagagalit? Di ba? Yun ba ang ibig sabihin ng pag-ibig? Does love should not be expressed in anger? Is there a time when love must be firm? Meron bang panahon na dapat ang pag-ibig, dapat magpapakita ka ng firmness? Ang sagot niya nandito sa verse 6, yung binasa natin ngayon. No? Love does not rejoice at wrongdoings, but rejoices with the truth. Ito yung nagbibigay ng balanse sa karakteristik ng love na dinefine at dinescribe ni Paul. Ito yung nagbibigay ng moral compass at conviction at ethical boundaries. No? Kasi kung wala yung verse 6, papansinin niyo kung wala yung verse 6, mami-misunderstand natin ng madali yung mga naunang description eh. Halimbawa, if love is patient, no? Without a commitment to truth, patience could deteriorate into tolerance of evil. Kita nyo? Kung ang pag-ibig ay matiisin, pero wala ka namang commitment sa katotohanan, lumalabas na yung pagtitiis ay pwedeng mauwi sa tinatawag na pagkonsinti sa masasama. Kung ang pag-ibig ay hindi dapat madaling magalit, pero walang moral conviction, lumalabas na ang pag-ibig na tinutukoy na ito na hindi madaling magalit ay pagpapakita ng kaduwagan o indifference. But Paul will not allow such distortion. No? True Christian love is never morally neutral. It refuses to celebrate sin, yet it gladly rejoices wherever truth prevails. Ulitin ko. Ang pag-ibig ay hindi nagsiselebrate sa kasalanan. Pero, naggagalak kapag ang katotohanan ay namamayani at nagtatagumpay. Kaya binabalanse ng verse 6 yung mga naunang description. Kasi, sige,
Magtiis na lang tayo. Kasi love is patient. Pero, wala ka namang commitment sa truth. Lalabas nga niyan, magiging konsentidor ka kahit anong ginagawa ng tao na mali. Di ba? O kaya naman, tulad ng sinabi ko kanina, huwag magalit, huwag madaling magalit, pero wala namang moral conviction. Magiging forward or indifferent ka. So, ito yung message na gusto kong bigyan natin ng pansin ngayon pong hapong ito. Christian love gently confronts sin and gladly rejoices in the transforming work of the gospel in the life of a believer. Ang pag-ibig ng Kristiyano ay mahinahong hinaharap ang mga taong gumagawa ng kasalanan at nagagalak sa pagbabagong ginagawa ng Ebanghelyo sa buhay ng isang mananampalataya. Dalawang bagay lang. First, let's look at, kasi merong natural outline to, no? Hindi mo natin kinakailangan pag-isipan pa. Nandun na mismo. Love is displeased by unrighteousness. Yun ang una. Secondly, love delights in the truth. Love is displeased by unrighteousness. Love delights in the truth. Now, nung sinabi ni Pablo rito na love does not rejoice in evil or wrongdoing, but rejoices with the truth, I think it is not just because yung righteousness at saka yung truth ay two related words. Di ba? Katuwiran, katotohanan. Parang magkaugnay talaga. Parang sabihin na natin magkapatid na salita. Ano? Hindi niya sinasabi, hindi nagagalak sa unrighteousness pero nagagalak sa katotohanan. Hindi naman dahil lang magkaugnay yung dalawa. Gusto kong sabihin ngayon, mga kapatid, ay pag sinabi nating righteousness at unrighteousness, ito ay may kaugnayan sa batas, sa law. At pag sinabi nating truth, ito ay may kaugnayan sa Ebanghelyo. Ulitin ko, para maintindihan natin, bakit kinakailangan pag sabihin ni Paul yung salitang righteousness, o dito, ang translation sa iba ay, tama, ano ba sinabi niya? Wrongdoing, pero ang tamang translation talaga ay unrighteousness, o wrongdoings. Ano? Yung wrongdoings, or righteousness, o unrighteousness, has something to do with the law. While truth has something to do with the gospel. So, halimbawa, ba't ko nasabi yan? Paano natin alaman kung ano yung tama at mali? Paano natin madidetermine ang morality ng isang bagay? Bakit morally right and morally wrong yung ginagawa ng isang tao? Anong determination natin? Yung feelings natin? Yung personal preference natin? O yung culture natin? Hindi pwede. Kasi ang bawat kultura ay may iba-ibang definition kung ano yung mali at kung ano yung tama. Maging yung pakiramdam natin. I feel like tama yung sinasabi mo. Pero sabi naman ng isa, ba naman ang nararamdaman ko? Ano ngayon? Sino sa inyo yung tama? No? Ano yung pinakasukatan natin para masabi natin, ito ay mali. Ito ay kasalanan. Ito ay masama. Ito yung tama. Ito yung mabuti. Ito ang matuwid. Anong pinagbabatayan natin? Batas. The law. Right? So we measure it by God's law. Because His law reveals His righteous character and defines what is pleasing to God. Halimbawa, Romans 3:20. Sabi doon, through the law comes knowledge of sin. So hindi mo nalaman kung ano yung kasalanan kung hindi mo nalaman kung ano yung batas. Habloy namin niya yun eh. Nalaman ko na ako pala ay mapag-imbot dahil nabasa ko sa batas ng Diyos, sa Ten Commandments. Another verse, Romans 7:12. The law is holy, and the commandment is holy, and righteous, and good. So nakita nyo yung connection ng righteousness sa law? Sa Old Testament, Deuteronomy chapter 6, verse 25. Sabi rito ni Moses,
it will be righteousness for us if we are careful to do all these commandments before the Lord our God. Nakita natin? And therefore, whatever contradicts to God's revealed will is unrighteousness or unrighteous. Regardless kung acceptable ba yan sa marami, popular ba yan, emotionally satisfying ba yan sa iba, pero pag ito'y lumabag sa revealed law of God, ang tawag doon ay unrighteousness, wrongdoings, evil, sin. So, ang implication yan, mga kapatid, love does not rejoice at wrongdoing or unrighteousness. Anong implication nun? Ito yung implication. Christian love is the willingness to gently confront a brother or sister who has violated God's law. So, i-apply natin yan sa iglesia. Ganito yung sasabihin natin. Ang pag-ibig ng isang Kristiyano ay kahandaan na kumprontahin ang isang kapatid na lumabag sa batas ng Diyos sa isang mahinahong paraan. Yan po ang implikasyon. Genuine Christian love is more than warm fellowship or pleasant relationship. It includes willingness to lovingly and gently confront a brother or sister who has strayed from God's way. No? Such confrontation is not opposite of love. It is an expression of love. We confront yung isang kapatid na nagkakasala, gumagawa ng mali, dahil may paglabag sa batas ng Diyos, kino-confront hindi dahil gustong-gusto nating i-expose ang kasalanan. Hindi yun. Kundi gusto nating ang isang kapatid ay magsisi, manumbalik, at muli umayon ang kanyang isip at pamumuhay sa batas ng Diyos na siyang kalooban ng Diyos. Ang grand example niyan sa Bible, alam niyo kung sino? Diyos mismo. Halimbawa, Hebrews chapter 12, verses 5. My son, do not regard lightly the discipline of the Lord, nor be weary when he reproved by him. For the Lord disciplines the one he loves, and chastises every son whom he receives. That's the character of God. So, ang ibig sabihin ng Panginoon daw, nagdidisiplina siya. Bakit? Kasi mahal niya yung kanyang mga anak. Revelations chapter 3, verse 19. Those whom I love, I reprove and discipline. So be zealous and repent. So yung chastisement ng Ama ay ibinibigay daw yan in the context of love. Yun yung ginagawa ng Diyos. No? Dinidisiplina niya tayo dahil mahal niya tayo. Di ba? Yung mga baliliit pa yung mga anak ko, no? Hindi ko na siyempre ginagawa ngayon, lalaki na nila no. May mga times na kinokore ko sila at kung kinakailangan paluin, no? Hindi dahil pagka mayroon silang ginagawang mali, hindi dahil galit ako, no? O I hated them, but because I loved them. In fact, as I said that already, pagkatapos kong mamalo dati, pagkatapos palo, tatanungin ko, bakit kita pinalo? Ang sagot, I love mo ako. Yan ang sagot. Ano? Totoo yan. Of course, hindi ko na ginagawa. Baka mga lalaki na nila. No? Baka ako paluin pa. No? Ang katotohanan, mga kapatid, ewan ko sa mga magulang dito, dapat niya talagang gawin yan sa inyong mga anak sa tuwing sila ay merong paglabag o pagsuway. At alam nyo, maging ako, inaamin ko sa tuwing ako'y namamalo noon.
Ang totoo, ako'y nasasaktan. Ako yung nakakaramdam ng sakit. Kasi ayaw kong gawin yun sa kanya o sa kanila. No? Yet I know it was necessary because I wanted them to grow in obedience to God and to conform their lives to God's will. The same principle applies in the life of the church. Genuine Christian love is willing to admonish, to rebuke, and to restore a brother or sister who is walking contrary to God's word. Such correction must never be motivated by pride. Kasi minsan, pagka nagko-correct ka, baka feeling mo, kaya ka nagko-correct kasi mas matuwid ka kaysa dun sa tao. Hindi dapat ganon, no? Ay, lahat tayo makasalanan. O hindi rin dapat motivated ng irritation o desire to embarrass someone. It must always be done with love, seeking repentance and restoration. Likewise, kung ikaw ay kinokorek ng isang kapatid o kung sino man, no? Kasi hindi lang naman dapat pastor ang nagsasabi sa isang kapatid na may mali kang ginagawa, may pagkakasala ka, may paglabag ka sa kalooban ng Diyos, kundi dapat bawat isa sa atin ginagawa yan kung may nakikita tayong mali, di ba? At kapag ikaw ay kinokorek, sana hindi ka defensive. Sana hindi ka resentful. No? Sana tanggapin mo yung pagre-rebuke sa'yo ng may kapakumbabaan. Alam niyo kung tinatanggap mo yung pagre-rebuke sa'yo ng may kapakumbabaan, lalo na ginagawa ito ng may pag-ibig at may kahinahunan, sabi ng Proverbs chapter 9 verse 8. Do not reprove a scoffer, or he will hate you. Reprove a wise man, and he will love you. Isa sa mga malinaw na batayan ng isang taong may karunungan ay marunong siyang tumugon ng may kapakumbabaan sa pagtutuwid na ginagawa sa kanya ng isang kapatiran. Tama ba yan, mga kapatid? So, yun ang una. Love is displeased in unrighteousness. Let's go to the second one. Love delights in truth. So, kung yung unrighteousness, pinopoint tayo doon sa law, yung truth naman, naturally, nililid tayo sa gospel. Kasi, ang bawat violation natin sa batas ng Diyos ay nag-grieve yung Christian love. Hirap tagalogin itong mga salitang to, no? Every violation of God's law grieves Christian love. Tama ba? Pero may binanggit na truth eh. Sabi, di ba? Love rejoices the truth. Ano yun? Yung truth kasi, mga kapatid, reminds us that God's answer to our unrighteousness is the gospel. At kaya ko sinabi na yung truth laging may connection sa gospel sapagkat maraming beses sa New Testament especially, na kapag ginagamit yung truth, laging nakaugnay sa gospel. Halimbawa, Galatians chapter 2 verse 5b, that the truth of the gospel might be preserved for you. Ephesians chapter 1 verse 13a, in Him you also heard the word of truth. Ano yun? The gospel of your salvation. Colossians chapter 1 verse 5b, of this you have heard before in the word of the truth, the gospel. Kita nyo? Lagi nakaugnay yung truth sa gospel. Therefore, the implication nung sinasabi rito na dapat daw ay gagalak tayo sa katotohanan, kung ilalagay natin sa konteksto ng iglesia ay ito. Christian love rejoices to see a brother or sister living in obedience to the truth of the gospel. So, pagdating dun sa sinful conduct, may ginagawang kasalanan, ang batas ng Diyos ay nagpo-provide sa atin ng pamantayan ng correction. O kung kinakailangan nga, yan ang magiging batayan kung bakit kinakailangan disiplinahin ang isang kapatid. Pero pagdating sa pag-i-evaluate ng kanyang paglago, no? Hindi natin titingnan, perfect na ba si Doc Haniel ngayon?
sa kanyang pamumuhay? No? O flawless na ba si Jerwin sa kanyang pagsunod? Sa kalooban ng Diyos? Hindi. Anong titingnan natin? Para makita, masukat natin ang kanyang paglago. Titingnan natin siya sa lente ng ebanghelyo ng biyaya. Kasi ang paglago, iba-iba naman yan, Sigurado naman hindi ka flawless, no, brother. At sigurado rin hindi ka rin perfect, no? Pwedeng perfect ang pangalan mo, pero hindi perfect ang pamumuhay mo. Di ba yung sabi nga nila, di ba? Meron daw pangalan perfecto. Pangalan niya perfecto. Ang apelyido kulang. Perfecto kulang. Di ganun din, So, pag ini-evaluate na natin ang isa't isa, lumalago ba si pastor sa kanyang pamumuhay Kristiyano? Titingnan natin siya sa lente ng ebanghelyo. Lumalago ba si ganito? Titingnan natin siya sa lente ng ebanghelyo. No? Sa ebanghelyo ng biyaya. Hindi tayo dapat fault finders na tinitingnan natin yung lagi kulang. Ito kulang pa talaga dito ito yung kulang sa kanya, no? Alam mo, ang dami mo talaga makikitang kulang. Pag kulang lang ang pinag-uusapan, sangkatutak na kulang ang makikita natin sa isa't isa, maging sa sarili natin, no? Kung nag-i-expect tayo ng perfection, we will always find reason to criticize. But if we see genuine evidence of the gospel work, even if it is small, halimbawa, may nakikita kang paglago sa isang kapatid, kahit konti lang, may nakikita kang maturity, kahit na sabihin na natin, hindi pa naman matindi, kundi meron ka na nakikitang improvement, you have now the reason to rejoice. Yun yung sinasabing, love rejoices in truth. Tama ba? Love rejoices in truth. Kasi, ganun din si Jesus Christ Si Jesus Christ, hindi naman tayo ina-expect na maging mature na yung na perfectly mature na pagka bawa nagmamature ka na biglang nagkamali ka, 'di ba? Bibigyan ka kagad ng isang hindi magandang parusa ni Lord. Hindi, tingnan niyo may babasahin ako sa inyo. Matthew chapter 12 verse 20. Sabi rito, a bruised reed he will not break. A smoldering wick he will not quench until he bring justice to victory. Sinasabi rito, ano ba ang pagkakaintindi nyo rito? Sabi niya, yung daw reed, yung Tagalog niyan. Basahin nga natin sa Tagalog. Ewan ko kung tama ang translation sa Tagalog. Minsan, hindi tama no? Sabi rito sa Tagalog, hindi niya babaliin ang tambo, hindi tambo na nasugatan. Diba may tambo, may konting sugat, babaliin mo na. Hindi daw niya babaliin. O papatayin ang nagbabagang mitsa. Merong lang maliit na mitsa Ang liit lang ng mitsa na yan. Walang kabuluhan, patayin mo na nga. Ganun ba? Hindi daw niya gagawin yun. Hanggang ang katarungan ay dalhin niya sa tagumpay. Sabihin, ang Panginoong Kristo hindi katulad natin. Kasi tayo, pagka maliit lang yung nakikita natin, binabaliwala natin, ang liit naman ng paglago mo. No? Hipan na nga lang kita nang mamatay ka. Ang liit lang ng apoy na binibigay mo No? O kaya naman, di ba? Nok ba naman, meron ka na namang kapintasan? Ano bang ibig sabihin? Hindi ganun ang Panginoon. Tayo ganun, di ba? Madalas tayo ganun. Impatient tayo doon sa mga taong weak ang faith. Mabagal ang paglago. Nakikita natin, nag-i-struggle, naaasar na tayo doon sa mga struggle niya sa buhay. Pero si Jesus hindi. Our Savior is gentle. He does not despise small beginnings. He patiently nurtures weak believers until they become strong. So, mga kapatid, kung meron tayong nakikitang magandang pagbabago sa isang
kapatiran natin, lalo na sa mga bagong Kristiyano, nakikita natin, umuunlad siya sa ganitong bahagi, no? We have the reason to rejoice. No? We have the reason to rejoice. Kasi ganun si Jesus. Hindi siya, very gentle siya. Marunong siyang maghintay. Diba sabi niya, hanggat darating yung araw ng tagumpay. Ang ibig sabihin, hinihintay niya. No? Parang yung, napapansin niyo yung mga batang maliliit, di ba? Yung mga bago pa lang naglalakad, inaalalayan mo, no? No, pag nakita mo na humihinto sa paglakad, anong gawin? Magagalit ka ba? Papaluin mo ba yung bata? 'Di ba? Pag siya ay madadapa na, aalalayan mo hanggang sa tuluyang marunong na siyang lumakad mag-isa. Ganun din naman ang bawat isa sa atin. No? Katulad ni Yankin, gusto na niyang mag-preach. Hintayin natin yung araw ng panahon na pwede na siyang mag-preach. Kasi mukhang magiging preacher ito pagdating ng araw. Okay ba sa iyo maging preacher si Yakin, Jay? Ha? Amen. So, therefore, brethren, while we rightly use God's law to expose and correct sin, we must never lose the tenderness of the gospel. Love does not merely condemn what is wrong. It also delights in what God is graciously doing in the person's life. Yun yung balance. Yun yung balanse ng lahat. No? Pag may nakita kang kasalanan na ginagawa ang isang kapatid, kukumprontahin mo siya nang may kahinahunan at ipakikita mo sa batas ng Diyos, ito ang iyong nilabag. Pagsisihan mo, manumbalik ka sa Panginoon. Pag may nakikita ka sa isang kapatid na mayroong paglago sa kanyang sa kabiyaya ng ebanghelyo sa kanyang buhay, magalak ka. Mayroon kang dahilan para magalak. No? Kaya, ganun dapat ang tingin natin sa maraming bagay. And therefore, brethren, consider natin yung ganyang klase ng katangian. Lagi ko nababanggit si Alex, pasensya na kayo, medyo sikat siya ngayon. You know? At siyempre, I have to confess na sumusubaybay talaga ako sa mga laro niya eh. You know, yung last game niya nito nakaraan, talagang medyo napuyat din ako doon, ha. Pero hindi ko naman pinapanood ng buo, no? Sa huli na lang kasi ang tagal eh. No? Tinitingnan kung paano niya na ipanalo yung laro. Pero alam niyo ngayon sikat na sikat si Alex Ayala. In fact, sinasabi na isa na siya sa pinakasikat, bagamat hindi siya yung number 1, pero pinakasikat na tennis player. Pero, alam niyo ba na, bago naging naabot ni Alex Ayala yung accomplishment niyang yun, bago nagkaroon siya ng maraming recognition, victories, and international tournaments, nagsimula siya bilang isang maliit na bata. At the age of 4, tinrain siya. Alam niyo kung sino nag-train sa kanya mula nung age niya na 4 years old hanggang 13 years old? Ang kanyang lolo. Na ang pangalan ay si Roberto Maniego. No? Yun ang kanyang unang coach. Yun ang kanyang unang trainer. Now, surely, siyempre, di ba? Bata yan. Sigurado ko may mga pagkakamali, may mga immaturity, may mga frustration, merong slow sa kanyang progress. Siguro may mga panahon nagkakamali and countless lessons na dapat ulit-ulitin, dapat ganito, dapat ganyan, hindi dapat ganyan, di ba? Pero ang isang kagandahan, yung kanyang coach na ay hindi lang basta instructor. Lolo niya yun eh. Grandfather niya yun. Ibig sabihin, mahal siya nun. No? Merong special affection sa kanya yun. At tiyak ko, na nagdadalak siya sa maliliit na improvement na nakikita niya. Sa bawat tamang palo, sa bawat sign of progress, I believe that her grandfather ay nagpapahayag ng kanyang kagalakan. Because his affection enabled him to see not only what she was, but what she was
becoming. Nakikita niya marahil na ang batang ito ay may magandang kinahat. Ganon din natin dapat tratuhin ang bawat isa, mga kapatid. Alam ko, hindi madali na minsan bantayan ang paglago ng isang kapatid, lalo na kung mabagal ang kanyang paglago. Lalo na kung may mga panahon nakikita mo na hindi siya committed sa gawain. Pero ang pag-ibig ay hindi dapat nadi-discourage sa mabagal na paglago. Ito ay nagagalak sa bawat ebidensya ng biyaya ng Diyos sa kanyang buhay, gaano man kaliit. The smallest desire to obey, the weakest expression of faith, the faintest longing for holiness, the simplest act of repentance are all reason for thanksgiving because they testify that the gospel is at work. Love must indeed be governed by truth, by conviction and principle. Hindi nito ini-ignore yung kasalanan. Hindi nito ikinukompormiso ang katuwiran. Hindi ito malamig o marahas o mahirap i-please. Pero nagagalak ito sa tuwing ang biyaya sa buhay ng isang tao ay nakikita kahit papaano. No? And as soon as love sees the fingerprints of the gospel in a person's life, it rejoices, give thanks to God, and patiently encourages that grace to continue growing until Christ is fully formed in them. Diba? Yun naman eh. Yun naman ang ating goal. Gusto natin hanggang sa dumating ang panahon na nakikita natin na siya ay fully formed in Christ. Eh, katulad din natin, mga kapatid, di ba? Hanggang ngayon naman, lumalago pa rin tayo. Hanggang ngayon, kinakailangan pa tayong lumago sa maraming bagay. Alam nyo, may mga taong, pag tinitingnan mo, ang galing talaga, no? Alam mo, patawarin naman akong mabanggit ko si Pastor Espinosa. No? I think he's one of the gifted teacher and theologian I know. And I have seated him for many years. No? Yes, may time pa nga noon na nagtuturo siya sa Grace Ministerial Academy na pag inuulit ko yung kanyang subject, pag ulit ko, iba na mayroon na siyang bagong tinuturo sa isang subject kasi pwede mo namang ulit-ulitin lang yung dati ng ano eh. Sabi ko, bago yata yung narinig ko sa'yo, Pastor Sabi niya sa akin, nag-grow pa naman ako hanggang ngayon eh. Ang ibig sabihin, lahat naman tayo nag-grow pa. So, kung tayo na maaring marami ng alam, maaring nagagamit na ng Panginoon tremendously sa church, sa kanyang kaharian, nag-grow pa, how much more yung mga sisimula pa lamang na dapat natin silang intayin hanggang sa panahong nakita natin, nagpo-form na ng husto ang katuwiran at kabanalan ni Kristo sa kanilang mga buhay. So, yun ang gawa ng Ebanghelyo. Pero baka may kinakausap ako rito na wala ka pa kay Kristo, di ka pa mananampalataya, di ka pa ligtas. Ang ganda na itong pinag-uusapan natin, pero mukhang hindi magiging totoo ito sa'yo kung hindi ka Kristiyano, kung hindi ka mananampalataya, kung hindi ka ligtas. Ano dapat mong gawin? Lumapit ka sa Kanya. Sabi ni Jesus, di ba? Lumapit kayo sa akin, kayong mga kayong mga napapagal at nabibigatang lubha, at kayo'y aking pagpapahingahin. Lumapit ka sa Kanya sa daan ng pananampalataya at pagsisisi, at ibibigay niya sa iyo ang biyaya ng kaligtasang higit na kailangan mo sa buhay na ito. Tayo manalangin.